Yan. So bali, good morning po. Ako nga po pala ulit si Erwin Sivero ng Art of Field Realty to. So meron naman tayo dito na property na bibinta po sa atin na 2 hectares sa bayan po dito ng Calawag. So napakalapit po nito sa town proper po ng Calawag. Sa pinakang Jollibee, Pure Gold. So napakalapit na po nitong property nito. Kagandahan po dito sa papasok na ito po ay cemented road. So meron na po tayo dito mga kalapit na mga farm na mga nakabili na po. Ito po ay farm na ito ay nasa 2 hectares na lang po. Dati po ito ay nasa 9 hectares. So bali na bininta na po ni seller ng cut by cut itong kanyang property na pinabibinta na natitirhan pa sa atin ng 2 hektarya na ngayon na pinabibinta po uli. Ito po na sa may part na ito. Yan pong maraming nilalaman ng nyug na yan. Yan po ang property na 2 hectares po. Ito po ay TCT title. So kagandahan po nito sa mga retired investment po dyan na naghahanap. Yung po mga nag-i-inquire po sa akin na mga retirement, ito na po ang pwede po sa inyo dahil dito po ay napakaganda po ng view. Yan, kung inyo mapapansin po, meron po tayo dyan magandang spot sa lugar na yan. Yung mga bundok po natatanaw na yan. Pag nalinis po natin itong mga nyug na to, so paikot po dyan, nakita natin ang part ng kagandahan po na yan. Dito naman po sa unahan nito, so meron po dito tayong tourist spot, yung pong mga busay na mga dinarayo po ng mga tao dyan sa lugar na yan, sa unahan po nito na cemented road na ito. So bali ang property po na pinabibinta sa atin, so meron po siyang frontage na nasa 100 meters frontage. So i-start po tayo dun sa may puste ng kuryente na yan. Kung nyo mapansin po, yung may puste na yan, dyan po ang start nun. Papunta na po tayo dun sa loob. So ang kagandahan po nito, meron po dito mga farm na, yung po mga nabili na ng ating mga karatig na farm. So ito po may mga bidewire na to. Yan po ay karatig na natin ng farm na pinabibintang 2 hektarya. So dito po may bago po ditong ginagawang bahay. Yan po yung bahay na ginagawa. Nakabili po dito ng isang buyer nung seller natin. So yan po yung pinagagawa nilang bahay. So magiging katapat po natin siya, kapitbahay po natin siya dito sa area na ito. So ito po, bahay na yan, sa buyer po yan, nasa ibang bansa din po ang nakabili niyan. So napakaganda rin po niya kabila na yan. Ito rin po yung pinabibintang to. Ito rin po yung atin na property na. Ito na po yung mapapansin po nyo sa screen ng video natin na yan. Yan po ay flat na flat po na area. Kagandahan po nitong property na ito. Talagang ito po ay may sakop naman tayo na poles. So meron po tayo dyang batis na sinasakupan sa loob po ng ating property na yan. So ito na po yun. Start po tayo dito sa may part dito ang pinakang muho niya. So natabunan daw po nung sinudsud uli ito at waway diningin po ito, papalakihin pa. So start po tayo dito dahil ang karatig naman po natin ay meron po mga tanim na. Yan po, may mga tanim po siyang nyug, kalamansi, mga fruitberry po. Ito po ay ang nag-aalaga na po nito ay yung pong pinakang seller. Ayaw niya po itong ibintang part na ito, ginawa lang po niya ay tinaniman na po niya ng pinakang mga fruitberry. So ito po yung 2 hektarya po na sinasakupan natin. Napakaganda pa rin naman po. Kung nyo mapapansin po, start tayo hanggang doon sa dulo po na yun. Doon po yung pinakang start po ng ating property. Kaya meron po tayo dito magiging frontage. Yan. Samahan nyo po ako. Papasokin ko itong pinakang loob po ng property na to. So tara po. At mamaya doon naman po ako iikot sa kabila na yun. Para mapakita ko po sa inyo kahabaan po ng frontage natin na cemented road. Yan po yung ginagawa sa kabila na yan. So meron na po tayong kapitbahay. So, then dito naman po sa right side na ito ang ating property na pinabibinta po sa atin. Yan. Kagandahan po nitong property na ito, ito po ay malinis na ang dokumento. Ready to transfer na po ito. Kaya po yung sa buyer ko na nasa New York, shout out sa iyo Ma'am Arlene. So, hindi ko na lang po isasama ang apelyido mo. Ito po, baka ito po yung property na hinahanap mo na aangko po sa iyo na pang retirement po ninyo. So ito po ay magdadagdag na lang po tayo dito ng mga fruitberry na hinahanap mo dahil ito naman pong kalapit na ito. So farm na po ito ng kalamansian. Yan po, mapapansin po nyo, kalamansian po itong farm na to. So meron po siya doon na mga backyard na ilang manukan po. Yung po mapapansin nyo may mga kubo na yon. So manukan po yun, paitlugin. So ganyan po ang ginagawa nung kalapit bahay po mismo natin dito, yung sellers. Then siya po yung bahay na yun, yung po yung pinakakapit bahay nating seller. So kagandahan po nito, ito po yung hinahanap mo na mayroon po tayong poles o batis o mini poles lang po
At kagandahan po nito, ang sabi mo sa akin, hanapan kita na napakagandang at relaxing view. Ito na po yun, ma'am. Tanaw po natin yung kabilang side na yan. Then ang kagandahan po dito sa property na ito, talagang ito po ay 100% flat land. And iniikot ko na po sa inyo sa screen ng ating video. Makikita po ninyo na flat po itong area na ito na napaka-productive po. So pasok na pasok po ito sa mga retirement po dyan, nahanap na ganito. May produkto po tayo ng nyug. So kagandahan po nito, baka ito pong katapat natin na ito ay magiging hardware o malaking tindahan po. Yan po yung ginagawa nila ngayon yan. So dyan po sa unahan na yan, napakaganda po dyan. Yan po ay dinarayo pag summer season. Siya po ay may pools dyan. Ilang pools po yung nasa loob ng ating ng ating lugar dyan. Sa loob na yan may mga pools po dyan. Yan, ito na po yung pinakang property nya. So pinakikita ko na po sa inyo status nito. Ito po ay napakaganda na retirement investment. Yan po. May mga fruit berry po ako napapansin dito. May mga star apple at may iba pa pong rambutan ako nakikita. Then may mga hardwood na kahoy po, antipolo. So sako pa po natin yun ha. Yung pong mga hardwood na matataas na kahoy na yan. Yan. Hindi po tayo may bali pupuntahan ko na po dito yung pinakang poles po. Na maganda dito na pwede nating i-develop na pang relax po natin. Halimbawa kung tayo po ay i-avail natin to, so pwede po natin siyang i-develop na poles. Yung baba po na yan, so napakaganda po ng area na to. Gawa na pwede po tayo dito maglagay ng mga cottage sa area na property na to. Then pasok na pasok po dito ang ating 4 wheels. Yun po ang kagandahan nito. Yan, bali pupuntahan ko po yung pinakang poles na po Yan, so dito na po tayo sa may poles na sinasabi ko po sa sinadalhan po ng ating property na to. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na pwede po natin siyang i-develop. So napakaganda po nito dahil andito na rin po yung source ng ating tubig, yung tubo po ng kalawag dito na po dumaan. So tatry po natin silipin yung pinakang poles. So medyo masukal nga lang po, hindi siya na nilinis. Pero itatry po natin siyang silipin yung pong nadadalhan po niyang poles sa pinakang property niya. So narito tayo ma'am sa pinakang poles po niya na sinasabi ko sa inyo na pwede po natin i-develop na running water. Yan po. So dito po bali merong pababa lang siya yan, running water na pinakang poles po niya. So ito na ma'am Arlene yung property na pinahanap mo sa akin na may batis. Yan po. Pwede po natin siyang i-develop para po dayuhin ng mga ating property yan. So bali nag-upland po, meron napakabawa. Dito po ako dumaan sa side na to. So flat naman po yung taas na yun. So bali ito po ay dalawang poles po na mini poles po ito. So ayan po yung isang pole sa baba po yan. Medyo malalim po yung area niya na yan. So titingnan po natin kung kaya pa natin silipin. Yan po. So bali po dalawang poles ito na running water. Yan. Ito na po yung isang poles na pwede po natin siyang i-develop pa. Yan po. Medyo nasa taas po ako ng area. Pangalawang poles po siya. Then ito na po yung isa pa na poles. So titingnan naman po natin yung sa pinakang taas po niya. So kagandahan po nito talagang property na to. Ito po ay running water. So napaka linis po ng kanyang tubig. Ito na po. Bali paakyat na po ako doon sa pinakang taas. So napakaganda po nito i-develop ng property na to kasi may sako po tayong poles. Ayan po, kung mapapansin po nyo, de-develop na lang po natin. So meron na tayong poles na sinasakupan ng ating property. Ayan. So bali aakyat na po uli ako. Yan po yung pinakang ating poles. Nanggaling po ako dyan kanina sa baba. So paakyat na po ako. Anhayan lang naman po ito. Hindi naman po siya totally talaga mataas. So nababa ko po, naakyat ko agad. Dito na po sinasabi ko sa inyo, pwede tayo magtayo ng mga cottage dito sa flat na areang to.
Then ayan lang naman po yung pinakang poles sa baba. Yan. Sa mga retirement po dyan na mga ganito ang hanap na property, relax po tayo dito sa area ng property na to. Yan. Andito na po ako sa pinakang plat na area nya. So sako pa po natin yan ha. Yan pong area na yan, sinasakupan pa po natin. So bali pupuntahan ko po yung pinakang frontage po nya. So dito po, inuulit ko, meron tayong electricity, cellphone signal, may mini poles, may sakop na batis sa ating property. So marami kapitbahay. Malapit po tayo sa Pure Gold Hospital, school, high school, college. So nandito na po lahat sa Calawag. Kaya ito po ay pasok na pasok po sa ating hinahanap na isang property. So, kagandahan pa nito, ang lugar po ng property nito ay talagang flat land. Yan, meron tayong electricity na, hindi na po tayo mamumroblema at hindi po tayo may inip. Kagandahan po nito ay pasok na pasok po dito sa atin ang ating pinakang 4 wheels po. Yan, so bali nandito na po ako sa pinakang karsada po niya. So ang boundaryhan naman po niya, then mapapansin po natin dyan, yan pong may tapat po nitong bakod na bidewire nito. Yan po, yung dulong yan, kahoy na mataas na yan. Andyan na po yung pinakang ating boundaryhan po, ano. Dito na po yung ating pinakang boundaryhan. Pag ganyan na po tayo sa may part ng masukal na to, yung gilid po na yan, sako pa po natin yan. Papunta na po tayo doon sa area na yan. So talagang meron po tayong frontage dito na sa 100 meters frontage po. Yan, ito na po yung ating property. Kaya pag tayo po ay may sasakyan, so pasok na pasok po sa ang sasakyan dito sa ating loob ng property. Kung magagawa tayo ng bahay dito sa tabi ng kalsada, so pwedeng na rin po. Kagandahan po niyan, talagang hindi na po tayo maglalakad. Kaya inuulit ko po sa mga retirement po dyan na ganito po ang hanap na property. So ito po ay panalong-panalo na sa hinahanap nyo. Yan, ito na po yung pinakadadalhan po ng ating property. So meron na rin po tayo ditong electricity na sinasakupan dito sa ating loob ng property po dumaan. At yung pinakang poles naman po, doon po sa area na yon, doon po sa pinanggalingan ko kanina. So talagang plat na plat po ang area ng kanyang lupa. So doon po yung pinakang poles niya sa may area po na yon, yung pinanggalingan ko kanina magandang poles. Doon na po yun yung pwede nating i-develop para gawing pong resort. Dito po, pag tayo nagkameron dito ng resort, so ito po ay darayuhin ng mga tao. Kasi dito naman po sa areang to, talagang ito po ay farm na. Mga farm na po ito, may mga bumili na po nitong kabilang side na to. So ito na lang po yung bakante pa na pinabibinta po uli ng ating seller sa atin. So yan pong 2 hektarya na yan, binibinta po ng 3M. So napaka mura pa rin po niyan dahil napakalapit po nito sa town proper at cemented road naman po yung pinakang ating dadaanan. Yan. Direct to seller po tayo pagka ito po ay gusto nyo bisitahin. So seller na po kaagad ang makakausap ninyo. Wala po tayong magiging problema agad sa usap. So yan po ay direct to seller na po tayo kaagad ng usap. Hindi na po haba ang ating usap. So napakaganda po talaga ng ating property na to. Meron po tayong overlooking na matatanaw na bundok na yun. So relaxing view po nitong property na to. Saka hindi po tayo mainit. Meron na po tayong mga kalapit bahay dito sa area ng kanyang property. So sa mga subscriber po natin dyan, pwede na po kayo dito laging mag-inquire sa aming mga property na binibinta po lagi na to. So bali dito na po, pinakikita ko na sa inyo. So hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat po.